Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ito na lang pong muli si Mr. Virgo Uso nun as Commander sa taon ng Store Commando sa Pangalatan upang magbigay sa inyo ng mensahe sa lahat ng mga nag-aaral din sa spiritual. May mga taong nagtanong sa akin before, siguro mga ilang taon na rin nakalipas. Tinatanong nila sa akin kung paano daw ba manghigop ng kapangyarihan ng mga kalaban katulad ng mga mangko, ng mga mamba, ng mga aswang, mga wangwang, mga ganun. So ang sagot ko po sa kanila mga kapatid, no, kahit kailan po ay hindi po nagutos ang Ama na higupin ang kapangyarihan, ang contaminated power ng mga kalaban. So wala po akong itinuro sa aking mga estudyante sa spiritual na higupin ang kapangyarihan ng mga kalaban. Ang itinuro ko po noon ay tunawin, durugin, wasakin ang kapangyarihan ng mga kalaban at ibalik sila sa dakilang Ama. So sumuko sila sa labanan. Para pagdating doon, mangyari man yung ganung pagkakataon, sapat ang lakas at pwersang taglay ng manggagamot na pag winasak ang kapangyarihan at dinurog ang kakayahan niya, ay babalik mismo yung gumagambala o yung mismong gumagawa sa dakilang Ama. So, sabi nga, pasukuin siya. Kasi yung iba, sabi ko nga, maraming nagsabi sa akin ng iba, Maestro, kasi yung iba nagtuturo sa amin, kailangan daw higupin yung kapangyarihan ng mga kalaban. Bakit mo hihigupin yung kapangyarihan ng mga kalaban? That is a pure contaminated power. Di ba? For personal gain. For personal gain, hihigupin mo yung kapangyarihan ng kalaban. That yan po ay mali. Maling-mali po yan. Sabi nga, pagdating ng araw, hindi mo na mamalayan yung mga hinihigop mong kapangyarihan, mga negatibo, mga sabi nga na contaminated power. Spiritual power, contaminated spiritual power. Magugulat ka na lamang, ikaw at yung mga hinigupan mo ng kapangyarihan, magugulat ka, pare-pares na kayo. No wonder, sabi ko nga, yung ibang mga nanghihigop ng kapangyarihan, may kakayahan din silang gumawa ng katulad ng mga hinigupan nila ng kapangyarihan. Katulad ng mga mangko, ng mga mamba, ng mga wangwang. So, it means to say, Maestro Virgo, saan po magmumulang kapangyarihan? Paano lumalakas ang kapangyarihan? Simple lang po yan. Kung sa Diyos ang pinanggalingan ng kapangyarihan mo, ang dakilang Ama rin, ang Diyos din ang bibigay ng kapangyarihan sa iyo, ng karagdagang kapangyarihan na kakailanganin mo. So alam ng Ama kung sa sitwasyon na meron ka na kailangan mo ng karagdagang sapat na kakayahan para mapagtagumpayan mo ang misyon mo. So ibibigay po niya yun. At katulad ng mabubuting gabay, ibibigay niya yun mga yan. So hindi po sa paraan na hihigupin yung kapangyarihan ng mga kalaban at lalakas kayo, maling kaisipan po yun. Kasi that is a purely contaminated power and hinihigop mo yun. Di ba? Imagine niyo po, ang aura ng nakikita ng kalaban ay itim na itim. Parang maitim pa sa sabaw ng pusit. Kung nakikita po yun, kung may ikatlong mata ka, hinihigop mo yung itim na yun. Gusto niyo po ba humigop ng mga ganun? Hinihigop mo ng ganun? So sa aming hanay po, meron akong isang paraan din na ginagamit ko usually. Pag ang kalaban halimbawa ay umuusal ng aura, tapos halimbawa sa pakiramdam mo ay parang nanghihigop siya ng lakas spiritual, pinapasabog ko po yung bibig nun. Sa spiritual, ginagamitan ko po ng pampasabog sa bibig yung mga nanghihigop na yun. Kaya minsan pag wag lang makatapat ka ako sa laban ng spiritual combate ulit, may maka-encounter po kayo ng ganun. Meron pong pampasabog ng bibig ng kalaban. Pwede mong pasabugin po yun. Sa spiritual, pwede po yun. So sa lahat ng naririyan ay wag niyo pong ituro po natin yung tama, no? So wag din nating i-orient yung mga baguhan sa spiritual na kailangang higupin ang kapangyarihan at para lalong lumakas. Maling-mali po yun. So, no, para malaman nyo lang po. Huwag po tayong ganun. Kasi po, kapahamakan ang dulot na nagaganap. Mapapahamak po yung mga baguhan sa spiritual sa ganyang mga gawain. Kasi tinuturo po natin yung mga maling ginagawa. Pagdating ng araw, imbis na maging mabuting manggagamot, lalo nang sumasama. Kasi kung ano yung hinihigop niyang contaminated power, tinuturuan yung manghigop, yun na yun. Nagiging ganun na rin siya, nagiging mangko, nagiging mamba na rin, nagiging wangwang na rin.
So, mag-ingat din po tayo, no? Maging sensitive din tayo sa mga nangyayari at huwag po tayong gano'n sa gano'n sa mga tao ba. Turo natin yung tama na ang purong kapangyarihan magmumula sa kalangitan sa dakilang Ama. Ibibigay niya yan. So, hindi siya paraan na paghihigop ng mga contaminated power. Meron nga tinatawag nilang spiritual vampire eh. Yung mga spiritual vampire naman, hindi gumagamit ng bibig, pero pag hinahawakan nila yung mga tao, nanghihina yung mga tao. Para bang nagko-collapse na lang dyan, hindi mo namamalayan, nagko-collapse, pero hinigupan niya na ng lakas spiritual yun, hinigupan niya na ng lakas spiritual, lakas physical. So, panatilihin niyo po na nakadepensa kayo, gamitan niyo po ng shield. Kasi pag gumamit po kayo ng shield, yung tinuro ko rin po ng shield, kung naalala niyo po yung shield, yung Sator Arepotenita Perorutas Deus Omnipotens, yun nga, spirituale ba, yung binigay ko sa inyo dati. Yung itinuro ko po patungkol po sa shield, pwede nyo pong gamitin yun. Kahit yung sa talandro po, nakalagay sa talandro, meron pong shield din ng talandro. So, pwede nyo pong magamit yun. Yan, para malaman nyo po, magamit nyo yung mga tinuro po dyan sa inyo. Yung, kung maalala nyo po yung yung sa, pero hindi sa talandro pa yun yung sa, binigay ko po yung Sator Arepotenita Perorutas Deus Omnipotens, Damihi Scotum Spirituale. Yan. Adjuvame Damihi Scotum Spirituale. Pwede po yun. Yan. Gamitin nyo po yun. So, pwede nyo po magamit yun. Pag nagamit nyo, yan, as in talaga naka-defense kayo, naka-defense mode kayo. So, hindi kayo basta-basta mahihigupan ng kung anong mga ganyan. So, huwag po kayo mag-alala sa mga ganun, mga nangihigop, ang kalaban din po natin, yung mga energy vampire. Kasama yan sa mga mission na natin. Actually, mostly dito yung sa parting Quiapo, meron dyan eh. Meron naka-encounter na dyan. Sabi ko nga na talagang, kung wari siya ay namamalimos, matandang babae ito, pero pag hinawakan niya yung mga tao, magugulat na lang yung mga tao, upo na lang sa isang sulok, o mapapatumba na lang dyan, yung pala hinigupan niya na ng physical at spiritual na enerhiya. So meron pong ganoon na pag hinawakan nila yung tao ay hinihigupan niya ng enerhiya. Ang tawag po doon mga energy vampire. Literal talaga pag nanghahawak sila. Sa yung iba naman hindi man hawak, pag kinakausap naman niya yung mga tao, talagang nahihigop niya yung meron pong gano'n naman, hindi pinag-uusap lang sila, halimbawa, magugulat na lang yung mismong tao na kinakausap niya, ay nanghihina na. So, meron din pong gano'n. Maraming paraan ng mga kalaban, sabi ko nga, hindi man pare-parehos, pero gano'n din ang sumatotal nun, talagang iisa lang din po. At sa lahat ng naririyan ay mag-ingat po kayo sa mga nakakasalamuhan ninyo. Mag-ingat din kayo sa mga katuruan na mga ganyan. Imbis na mapabuti po ang inyong kaisipan, ay tuturuan kayo ng mga masasamang bagay. Mag-isip-isip na po kayo kung sumasadyos pa kayo mga ganyan mga pag-aaral. At sa mga kabaguhan sa spiritual, lapit po kayo dito sa akin. Kung ano yung kaya kong may turo pa sa inyo, malagdagan ng kaalaman nyo, ay pwede rin po. Sa lahat naman nais mag-upgrade, mag-advance sa kanilang spiritual na malagdagan pa ang kanilang kaalaman gamit ang mga panibagong sandata, gamit ang talandro ng Meum Verbum, Lucem Tenere, Gradium Angelorum, ay matutulungan din po kayo. So, huwag niyo pong limitahan din ang sarili niyo in such a way sa kabutihan. May mga tao kasi na ang ginagawa naman nila, huwag limitahan ng sarili pero binagago ang katuruan ng Satorians. Mali naman din po 'yon. Sabi nga, huwag limitahan ng sarili in such a way na pagtibayin mong sarili mo hindi para baguhin ang katuruan ng buong hanay ng Satorians. Naitalaga na po 'yan. Ibinigyan po ako ng pagkakataon para balangkasin 'yan at inihahayag ko po ang mga bagong sandata, bagong aralin sa mundo ng spiritual. Hindi po para yung mga tao ng mga naging estudyante ko na sinabi ko lang na maging malikhain at maging sabi nga na kumbaga maging malikhain ng mga tao at pagtibayin pa ang sarili ay para baguhin ang katuruan ay mali po yun. So sa lahat ng mga estudyante, manatili mo na rin po kayo na mag-aral muna hanggang sa dumating ang panahon na kayo naman ang magbabahagi ng kaalaman. Pero sabi ko nga sa inyo, hanggat estudyante ka pa at marami pang kakulangan sa iyo,
huwag mo munang pakialamanan yung mga katuruan at huwag mo munang pangarapin na baguhin ang katuruan kasi wala pong order sa inyo na baguhin po yung katuruan. So sa lahat ng naririyan na nakikisimpatya at sumasama dito sa hanay at nais baguhin yung katuruan at kung ano pinagagawa, nanggagapang din sa iba, ay huwag niyo pong gawin yun. Kapahamakan po ang binibigay niyo sa mga baguhan. So sa lahat ng naririyan, ang katuruan po ay dito sa channel na to. Dito po kayo makinig, hindi sa mga taong nagsasalita rin sa inyo dyan, sasabi-sabihin lang yung mga gusto nilang sabihin, pero sa totoo lang, dito rin po nanggaling ang katuruan. So uriin niyo po kung sinong magtuturo ng tama sa karunungang lihim at hindi po basta-basta nakikisama kayo sa kung kani-kanino. Minsan ang paghahayag ng lakas, nakakalure din yan, nalulure ang mga tao. Kung kahit naisip nila, ay dito tayo, malakas dito nagpapakita ng kombate. So in the past 3 years po, hindi ako nagpapakita ng kombate. Nung nagkaroon lang po ng general combate, saka ako nang inilabas yung kakayahan ko sa spiritual na makita ng iba kung paano ako makipaglaban sa general combate. At narinig nyo rin naman po sa live kung paano ako nakikipaglaban. Patuloy po ang aking pakikipagdigmaan sa spiritual. Patuloy po ang pakikipagkumbate, distant healing po. Talaga sabi ko nga sa inyo, talagang pagpapasampa ng mga kalaban sa katawan ng mga pasyente rin. So, walang hawak po yun, no touch. Malalayong distansya. Sabi ko nga, from sa kinilalagyan ko at malalayong distansya, talagang marami tayong nakakasagupan ng matitinding kalaban. Kaya sa lahat po ng naririyan ay ingat din po kayo sa lahat ng mga na-encounter nyo. At wag po kayong makikinig basta-basta sa iba na minsan kala mo yun ang tamang katuruan at yun na ang tamang binibigay sa inyo na halimbawa, pero minsan magugulat na lang po kayo ay yan po pala ay kapahamakan na ang binibigay sa inyo. Kaya mag-iingat din po kayo sa lahat ng mga taong naririyan. At manalangin lang po kayo, ang purong kapangyarihan po ay magmumula sa nag-iisang Diyos na tunay, totoo ng butis taasan sa pangkalatan, sa Kanya lang po at wala nang iba pa. Maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat. Hanggang sa muli po. Viva Satorians, Viva Satorians, Viva Satorians.